Sobra akong nanghihinayang sa mga panahon na nasayang dahil sa punyemas na pagtatampo na yan. Siguro dahil sobrang immature ko pa, kaya sana ma-share niyo po yung kwento ko at ng aking kaibigan. Tawagin na lang daw natin siyang Sakura at Chocomucho naman daw ang itawag natin sa kaibigan niya. Palagi niya raw kasama si Chocomucho sa lahat ng rides. Siya din daw ang palaging sumusundo kay Sakura sa tuwing nalalasing siya at hinahatid ng safe sa bahay nila. Palagi daw siyang dinadamayan pag may rant siya sa buhay at never daw siyang tinalikuran. Palagi rin daw siyang kinakampihan ng walang hinihinging kahit na anong kapalit. Nag-iisang anak lang daw si Sakura at sobrang sabik niya raw talaga na magkaroon ng kapatid. Kaya nung nagkaroon daw siya ng kaibigan ay sobrang minahal niya raw na parang tunay niya ng kadugo. Wala rin daw kasing tatay si Sakura dahil adopted lang siya ng kanyang ina. Napalaki din daw siya ng kulang sa aruga dahil yung nanay niya daw na umampun sa kanya ay nalulong sa masamang bisyo. Nagkakilala daw sila noon ni Chocomucho sa isang trabaho sa loob ng mall. Hanggang sa nagkaroon daw ng COVID at nag-lockdown, nagkahiwalay daw ang kanilang landas. Minsan na lang daw silang nagkakausap pero minsan nagkakakamustahan. Pero dahil parehas daw silang naging busy at nagkaroon na ng kanya-kanyang negosyo, naging sobrang dalang na daw ng kanilang pag-uusap. Isang araw daw nagchat si Sakura kay Chocomucho tungkol sa isang bagay na alam niya naman daw na kayang sagutin. Pero parang feeling daw ni Sakura ay nasungitan siya ni Chocomucho para bang naistorbo siya. Dito daw parang nagtampo si Sakura at sinabi niya daw kay Chocomucho na salamat na lang sa sagot mo. At dito niya na raw po sinimulang i-restrict sa buhay niya si Chocomucho. Hindi niya raw alam kung bakit sobrang sensitive niya. At alam naman daw ni Sakura na siya yung may pagkakamali nung panahon na yon. Nagtampo daw si Sakura dito kay Chocomucho at umabot daw ng 2 buwan na hindi niya ito kinausap. Ang hindi niya daw alam, dinalaw pala siya ni Chocomucho sa mismong bahay nila. At yung araw na yon ay isang araw bago ang birthday ng anak niya, kaya busy daw siya sa paghahanda. Wala raw kasing nakitang motor si Chocomucho sa labas ng bahay nila, kaya nahiya na daw itong kumatok at pumasok. At minsan daw nag-check ng mga restrict message itong si Sakura. September 15 niya daw po yun nabasa at September 14 naman daw ang araw ng birthday niya. Dito niya rin daw unang nakita yung message sa kanya ni Chocomucho na nagpunta sa bahay nila nung buwan pa ng July. At meron pa daw siyang nabasang message ni Chocomucho na ang nakalagay, sungitan ka man, isin ka man at hindi ka ma-replyan, wag mo sanang i-restrict sa messenger. At doon na daw po nag-reply si Sakura at humupa na daw po ang kanyang tampo noon. Nung sumunod na buwan daw po ay nagkausap sila, kinamusta niya daw po si Chocomucho. At base daw po sa reply nito ay hindi siya okay at malala na ang kanyang sakit. Yung sakit na matagal niya nang sinisikreto at iniinda. Gumawa naman daw po ng paraan itong si Sakura para makatulong kay Chocomucho ng pinansyal. Pero kahit ganon ay hindi niya daw pong magawang palaging dalawin si Chocomucho sa ospital. Hanggang sa lumala na daw po ang sakit ni Chocomucho, nagmanas na daw po siya at nakakateter na rin. Lumipas lang daw po ang ilang araw, nagising na lang si Sakura na meron siyang natanggap na message galing sa isa pa nilang kaibigan na si Chocomucho po ay wala na, siya po ay pumanaw na. Sobrang nagsisisi ako, bakit ganon? Sana nakapag-usap at nakapag-banding pa sana kami. Hindi na lang sana ako nagtampo at hindi ko na lang siya sana ni-restrict sa messenger. Sana nakapag-usap pa kami at nakasama ko pa sana siya for the last time. Nanghihinayang ako nung panahon na dinalaw niya pa ako sa bahay. At sobrang panghihinayang ko sa lahat ng panahon na nasayang dahil sa punyemas na pagtatampo na yan. Siguro nga dahil sobrang immature ko pa. For you, my dearest friend, CJ. Miss na miss kita at sana mabasa mo pa to. Dalawin mo naman ako kahit sa panaginip lang, kaibigan ko. Gusto sana kitang mayakap sa huling pagkakataon. Kahit papano ay para ako nagkaroon ng kapatid at kuya dahil sa'yo. Isa po siyang gay, Ate Say, at ang kinamatay niya po ay HIV. Hihingi na rin po sana ako ng advice every time kasi na naiisip ko siya ay parang nalulungkot at nanghihinayang ako. Sobrang nakaka-guilty. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Alam niyo, sa totoo lang, medyo mahina talaga ako sa mga ganitong klase ng istorya. Para kasi kung nabubulunan pag mga ganitong nakakalungkot na kwento. At para naman kay Sakura, siguro mas makakatulong sa'yo ng malaki kapag natutunan mong patawarin yung sarili mo sa panahong nagkamali ka. At sa tuwing naaalala mo siya, isipin mo na lang kung ano yung mga magagandang pangyayari na pinagsamahan yung dalawa, wag na yung mga nakakalungkot. Dahil ganun talaga, may mga taong dumadaan lang sa buhay natin para paranasin tayo ng saya at matuto tayo sa ibang bagay. At kahit medyo malungkot ang ating ending, alam natin na si Chocomucho ay may naituro sa yung importanteng bagay. Na huwag nating sayangin yung mga panahon na pwedeng makasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya isa-shoutout ko muna yung pamangkin namin ni My Dear at ang kanyang mga kaibigan. Janela Abe at Chanel Capiral, Sasha at Charmaine Rivera. At para sa mga gustong magpakwento ng kanilang magagandang pinagdaanan sa kanilang buhay, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang. Bye-bye!